Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ceasefire ng CPP-NPA-NDF binasag ng putukan. 13 dating rebelde binigyan ng Safe Conduct Pass sa Northern Samar. Pamaskong tulong sa mga dating rebelde sa Leyte ibinahagi ng Peerless Brigade. Pag-abot processing center at walang gutom kitchen pinatatag ang tugon sa kahirapan. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nabunyag bilang huwad ang idineklarang tigil putukan ng CPP-NPA-NDF matapos paputukan ng NPA ang tropa ng 19th Infantry Battalion noong December 15 habang nasa community peace work sa Las Navas, Northern Samar. Ayon sa militar, patunay ito na propaganda lamang ang ceasefire habang patuloy ang armadong banta sa mga komunidad. Sa hiwalay na hakbang para sa kapayapaan, 13 dating rebelde ang tumanggap ng Safe Conduct Pass sa Las Navas noong December 16 na magbibigay proteksyon habang dinidinig ang kanilang aplikasyon sa amnestiya. Sinabi ng pamahalaan na bukas ang reintegration programs para sa mga handang talikuran ng dahas. Iginiit ng hukbo na tunay na kapayapaan ang nakakamit sa pagsuko ng armas at pagbabalik loob sa batas. Hindi bala kundi pagkalinga ang iniabot ng 802nd Infantry Peerless Brigade sa 19 na dating miyembro ng NPA at kani-kanilang pamilya sa isang aktibidad noong December 14, Linggo. Sa halip na labanan, tulong at pag-asa ang ipinamalas ng hukbo sa pamamahagi ng pamaskong handog at tulong pinansyal bilang bahagi ng patuloy na reintegration program sa Leyte at Biliran. Pinangunahan ni Brigadier General Pompeo Jason Almagro, Brigade Commander, ang aktibidad na layong palakasin ang tiwala at tuluyang putulin ang siklon ng armadong tunggalian. Ang pondong ginamit ay nagmula sa community-supported Christmas caroling ng mga sundalo. Ayon sa brigade, may puwang sa lipunan ang mga dating rebelde, hindi bilang kalaban kundi bilang katuwang sa kapayapaan. Ang simpleng salo-salo ay nagsilbing patunay na ang pagkakasundo ay nagsisimula sa konkretong aksyon. Pinapalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pag-abot program sa pamamagitan ng pag-abot processing center sa Pasay City na nagsisilbing pansamantalang kanlungan at processing hub para sa mga individual at pamilyang mula sa lansangan. Dito, ginagawa ang assessment, referral at agarang tulong mula pagkain, serbisyong medikal hanggang psychosocial support bago ang reintegration o transfer sa angkop na pasilidad. Bahagi ng operasyon ng Walang Gutom Kitchen na nagbibigay ng libreng mainit na pagkain sa mga benepisyaryo. Sinadya naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pasilidad kahapon, December 17, upang saksihan ang aktwal na pamimigay ng pagkain, pamamahagi ng tulong at regalo, kasabay ng pag-inspeksyon sa mga pasilidad. Ayon sa DSWD, layunin ng pag-abot na tiyakin ang tuloy-tuloy, organisado, at makataong serbisyo mula agarang ayuda hanggang pangmatagalang interbensyon upang hindi lamang pansamantalang maibsan kundi tuluyang matugunan ang matinding kahirapan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.